Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino, at inihayag sa may kaloobang tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yung marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Kung tawagin po ito namin ng mga nag-aaral sa banal na kasulatan ay ang kidlat ni San Juan. Bagamat yung Ebanghelyo natin ay mula kay San Mateo, pagpapahayag ng alin, yung pagpapahayag ng tinatawag natin yung kababaan ng katulad ng bata, reciprocity of a child, na kung po, bagamat naririnig natin, kailan para kuminsan mahirap unawain. Sapagkat sabi nga ho natin, ito ay kabaligtaran na tinutukoy ng daigdig na ito. Sabi nga ho natin ay the paradox of revelation. Ito yung pagkilala sa pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos by mga tao na maaaring marunong pero hindi nila maunawaan yung pagpapahayag ng Diyos versus alin yung karunungan ng katulad ng pagiging isang bata. So, maliwanag pagiging isang bata, sabi nga ho ay doon sa mga taong hindi makapagsalita. Ang pinaka-original na ginamit na salita ay infant, hindi lang bata. Ngunit alin, sanggol. Walang hindi makapagbigkas ng salita. Hindi mo alam kung nakukuha ba yung sinasabi mo. So ito yung paradox ng ipinapahayag sa atin. Sa Ebanghelyo, hindi naman ang ulugan na sinasabi ni Jesus na manatili tayo mamang. Hindi ho, maliwanag mo na ang paanyaya niya sa atin ni alin ay sabi ni maging marunong katulad ng ahas. Pero yung paanyaya na pinapamanik sa atin ay isang pagkilala na alin, hindi ito yung karunungan na nais ipahayag ng Diyos ay huwag lang natin i-rely sa atin sa tinitingnan kasi ngayon ng tao yung diploma, yung mga success. Sabi nga ngayon sa pag-aaral, gawa mo ng pagdating ng AI para medyo nabawasan na yung bigat na yun ng diploma. Pero paanyaya na kung saan ay ibang pamamaraan na makita namin yung karunungan ng pagkatuloy katulad ng isang bata. Pangalawa, pinapahayag yung alin, the reciprocality of intimacy of the Godhead. Na
Yung karunungan na ito ay walang iba kundi alin, galing sa Diyos. Galing sa Diyos, karunungan ng Diyos. Siguro makita natin ngayon, may tinatawag tayong intellectual quotient. Meron tayong emotional quotient. Meron tayong social quotient. Pero huwag natin kalimutan na alin, may spiritual quotient. Ano yun? Yung relasyon natin sa Diyos. Yung ating pinapahayag ngayon ay si San Benaventura. Itinuturing din isa sa mga pantas ng simbahan. Sa wikang Ingles ay Doctor of the Church. Well, siguro magta natin kung mismo yun. Nag-aaral yun. Pero bahagi yun. Isang Doctor of the Church. Ngayon tayo ay nagdalaminaryo sa Mahal na Birhen ng Carmen. Yung isang Carmelite, St. Teresa of the Child Jesus. Na alin, batang-batang pumasok sa mga pagiging madre, nakakulong. Well, may mga ilang instruction doon, pero siya itinuturing din alin, isa sa mga babaeng dalubhasa sa kung tawagin natin yung pagiging pantas ng simbahan. Yung pakipag-ugnayan sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Hindi lamang yung nakukuha natin sa sarili natin pag-aaral. Yung relasyon ng ng ating pagkilos at pagtugon sa panawagan ng Purong May Kapal. Yun ay isang mahalaga na kung saan ay makita ko natin. At pangatlo ay yung the grace of divine disclosure. Kaya nga maalala natin yung linggo, yung generosity of the soul, yung Diyos na alin, na nagpapahayag, nagpapakilala, pamanig sa bawat isa sa atin. Binubuksan niya yung kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Ito yung uling bahagi ng Ebanghelyo natin ngayon. Sa sino mang nais na pagpahayagan ng anak. Nakikilala ang Ama sa sino mang nais na pagpahayagan ng anak. Kasi may mga tao kung tawagin natin ay malalaki ang IQ. Gusto pag-aralan ng ating pananampalataya. Pero hindi nila makilala sa Jesus. Bakit? Hindi sapagkat hindi nagpapakilala sa Jesus. Nais nilang ipakilala kung yung maalala yung Ebanghelyo natin ng linggo, iba't ibang lupa. Bakit? Hindi bukas yung ating puso at ang ating isipan. Bakit? Nakalimutan natin yung pagiging katulad ng sa bata. Kinakailangan natin na magkaroon ng bukas na kamay at bukas na puso. Sabi nga natin na lumapit tayo kay Jesus, tilingin natin alin, turuan tayo, gabayan tayo, subaybayan tayo. Nawa ay makita natin yung kanyang pahayag sa pagkilos natin sa mundong ginagalawan na ito, sapagkat kung tuusin, maraming gusto pamanig sa atin ng Purong May Kapal sang-ayon sa bawat kinatatayuan ng bawat isa. Hindi naman kinakailangan na maging walking encyclopedia tayo. Pero depende sa bawat katatayuan natin. Palagi natin hilingin na ipahayag sa atin yung nais na ipamanig ng Purong May Kapal. Sabi nga natin, lahat gusto natin na alin makasunod sa kalooban ng Diyos.
Gusto natin makasunod, pero ano ba yung kalooban ng Diyos? Ay, di kinakailangan tayong lumapit kay Jesus. Ano? Panginoon, ano? Ay nawa makilala ko ang iyong kalooban sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Doon, ano? Doon natin makikita. No? Sabi nga natin, seek ye first the kingdom of God, and everything will be added unto you. No? Kaya doon makikita yung yung kaligayahan, no? Na natatamo ng isang sumusunod kay Jesus. Hindi lang ang pagdating niya sa langit. Ngunit habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito. Bakit? Ay sinusunod natin ang kanyang kalooban.